Arthur Hudson, 33 years old. Isang bilyonaryo at negosyante. Marami itong ari-arian sa bawat sulok ng mundo. Nang umuwi ang lalaki galing sa business trip, hindi nito akalaing magugulat sa makikita. Dayan! Kaya pala hindi ka nagre-reply sa mga tawag at messages ko? May ibang kumakanana sa'yo habang ako nagpapakahirap. Mga walang hiya kayo! Arthur, akala ko ba next week ka pa uuwi? You whore! Hindi ko akalain na lolokohin mo ko. We've been husband and wife for almost 10 years. Tapos ganito? Ganitong gagawin mo? Nakapatong pa sa yung family driver natin. Ikaw naman, Julio. Gago ka. Sumugod si Arthur kay Julio na nooy nakapatong pa sa asawa. Agad hinugot nito ang alaga at humiwalay kay Dayan. Sinuntok naman ang sunod-sunod ni Arthur si Julio sa mukha at tiyan at halos tumilapon ito sa malamig na sahig. Awat-awat naman ito ni Dayan sa kabadong boses. Arthur, ano ba? Tama na. Tigilin mo na si Julio. Ayoko na sa'yo. Matagal na akong walang nararamdaman. Nagtitiis na lang ako sa'yo, kaya please lang. Ang kapal ng mukha mo sabihin yan. Matapos kong ubusin ka, kapadala sa'yo lahat ng pera ko kahit nasa abroad ako. Nanlalalaki ka lang pala. Bakit hindi? Sobrang busy mo sa trabaho. Halos doon ka na nga tumira kaya hindi mo ako masisisi. I want an annulment. Kung ganyan lang rin ang gagawin mo, mabuti pang maghiwalay na tayo. Magsilayas kayo sa pamamahi ko, mga baboy! Galit na pinagtabuyan ni Arthur si Dayan at Julio. Dali-dali namang nagsuot ng damit ang dalawa at walang alinlangang umalis. Labis na nasaktan si Arthur sa ginawang iyon ni Dayan. Tila baliwala lang kasi sa babae ang matagal nilang pagsasama. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mong ginawa mong to sa akin, Dayan. At sa oras na bumalik ka, hindi na kita tatanggapin pa. Nagtungo si Arthur sa bar para doon ibuhos lahat ng sama ng loob. Halos maubos nito ang sandamakmak na alak na in-order kahit siya lamang mag-isa. Nagpakalango sa alak si Arthur at pilit pinipigilan ng sariling umiyak. Hanggang sa nakatulog ito at nagising lamang ito kinabukasan at dumiretso ng uwi. Manang, nandiyan na ba mga bagong katulong? Lahat ng ipinasok ni Dayan. I want them to leave. Dumagundong ang galit nitong boses roon. Nataranta naman si Manang Lita at tumango. Sinabi ng matanda na napaalis na nito at bukas pa ang dating ng mga katulong, kaya naman nag-volunteer na muna ang matanda na siya maglilinis. Okay, good. When they came, let them clean all the mess. Gusto kong baguhin ang kwarto ko. I will erase all of her memories. Ang mga katulad niyang babae, hindi dapat pinag-aaksayan ng panahon para pagmukmukan. Sumagot naman ang matanda na siya na ang nabahala roon. Samantala, paalis na si Celia sa kanilang munting bahay kubo. Dahil sa matinding kahirapang kinahaharap sa probinsya, walang nagawa si Celia kundi makipagsapalaran sa Manila, sa edad na 25. Namasukan itong katulong sa mansyon ni Arthur Hudson dahil sa kakulungan ng taong natanggap naman ang dalaga. Naitay, pasensya na po kayo. Mas maganda kasi ang pasahod sa Maynila dahil sa syudad yun Kumpara rito sa atin, masyado na rin kasi magastos ang ating pangkain at bilihin. Kaya kailangan ko nang lumayo. Basta anak, mag-iingat ka ron. Hindi ko naman pinipilit na magtrabaho ka. Kaya pa naman namin magtinda ng kakanin ng iyong ama. Naiintindihan ko sinasabi niyong iyon, Nay. Kaya lang hindi pwedeng habang buhay kayo nagtatrabaho ni tatay. Matanda na kayo at mas kailangan niyong mag-enjoy sa buhay. Matanda na nga kami. Hindi na namin kailangan noon. Ayos na kami sa simpleng buhay basta kumpleto tayo. Ako, Nay, hindi ako kontento sa ganito lang. Kailangan kong umalis sa comfort zone ko para matuto at mas maraming magawa pa. Babawi ako sa hirap ninyo para lang buhayin kaming magkakapatid. Buo na ang desisyon ni Celia na umalis at mamasukan bilang katulong kaya kahit na nalulungkot,
Hinakbang nito ang dalawang paa palayo sa kanyang mga magulang. Humalik pa ang dalaga sa kanyang nanay at tatay bago umalis. Nang makarating sa mansyon, agad namang inasikaso ni Manang Lita ang dalaga, pati ang ibang namasukang katulong. Grabe! Ang laki pala ng mansyon ni Sir Arthur. Nakakamangha! Hindi mapigilang sabi ni Celia habang nakatingin sa paligid. Nang makapagsettle sa mansyon, ginawa ng dalaga na maayos ang kanyang trabaho. Nilinis nila lahat ng silid at hindi nito napigilang manghinayang sa sinapit ng pagmamahalan ng amo. Anong tinutunga mo riyan? Do your work! Sorry, sir. Sa mansyong to, ayoko ng patamad-tamad sa trabaho. Opo, noted po. Nahihiyang umalis doon ang dalaga at nagtrabaho. Samantala, abala naman noon si Arthur sa paperworks na inuwi nito sa bahay. Kaya hindi nito nakita ang maamo at napakagandang mukha ng dalaga. Grabe, sobrang sungit pala ng amo namin. Ang hirap yatang pakisamahan. Pero hindi na bale. Trabaho naman ang kailangan ko. Aayusin ko na lang trabaho ko para walang maging aberya. Samantala, sa paglipas sa mga araw, wala namang naging problema si Celia sa mansyon, maliban lang sa kanyang amo na sobrang sungit at laging galit. Bago ka lang ba? Sa susunod, ipa-double check kung saan mo nilalagay ang mga gamit ko. Nang hindi ako nahihilo sa kakahanap, I'm in a hurry. Opo sir, pasensya na, aayusin ko na po ngayon. Nang mag-angat na mukha si Arthur doon, nito nakita ang simpleng ganda ni Celia. Kakaibang karisma ng maamo nitong mukha. Idagdag pang maganda nitong katawan. Bagyang natahimik ang lalaki at natulala. Sir, may ipapagawa pa po ba kayo? Yes. Pakikuha ng mga damit kong nilondry ni Lorna. Kailangan ko yun sa business trip ko bukas. Okay. Noted, sir. Wait lang po. Siya nga pala. Anong pangalan mo? Celia po. Celia po, sir. So, Celia, gusto ko ikaw maglilinis ng kwarto ko simula ngayon. Kaya kailangan bago ako umuwi, malinis na lahat. Huwag mo hayaang kalikutin ng ibang gamit ko Sa'yo ko ipagkakatiwalang kwarto ko. There's a lot of valuable things here. Opo, sir. Pasabihan na lang po si Manang Lita. Nakakahiya po kasing pagsabihan yung mga kasama ko. Baka isipin na lang nila na bida-bida ako. Okay, ako nang bahala doon. Now, pick all my clothes and bring it here. Agad naman tumalima si Celia at kinuha mga damit ng amo. Nang bumalik ito sa kwarto ng lalaki, halos matabunan ni Celia ng mga damit. Kaya naman aligagan lumapit si Arthur para tulungan ito. Nahawakan ni Arthur ang kamay ni Celia at tila napaso silang dalawa roon. Sir, sorry po. It's fine. Ako nga dapat ang humingi ng pasensya. Now, put my clothes inside my closet. Got it, sir. Pwede ko po bang ibaba ang iba sa sofa nyo? Kahit sa kama na lang. Tumango si Celia at ibinaba ang mga iyon. Munti ka nang masubsob ang dalaga dahil natalisod ito sa red carpet na nakausli. Mabuti na lang at maagap si Arthur at nasalo sa bewang ang dalaga. Be careful. Baka mabangasan ka sa ginagawa mo. Opo, sir. Thank you po. Pasensya na. Nakaramdam naman ng hiya at kilig ang dalaga doon. Lalo na nang magkatitigan sila ni Arthur. Napansin na lalaki ang mahabang pilik mata, mapungay na mata, matangos na maliit na ilong at makipot na pink na labi ni Celia. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Celia sa bawat titig ng amo. Sir Arthur, ayos na po. Salamat. Sige na. Basta, magdaan-daan ka na ha. Tumango si Celia na may namumulang mukha, saka ito nagpatuloy sa ginagawa. Pinagmasdan naman ni Arthur ang ginagawa ni Celia at nakaramdam naman ng pagkailang ang dalaga doon. Pero natapos nito ang ginagawa, saka nagpaalam na lalabas na. Sir, tapos ko na pong ayusin ang gamit niyo sa closet.
Hindi ko po ba ayusin ang dadalhin niyo para bukas? No need. Ayos lang. Kaya ko na kahit ako na lang bago umalis. Go on. I'll call you again when I'm back. Sige sir, ingat po kayo sa biyahe bukas. Salamat, Celia. Ngumiti si Arthur sa unang pagkakataon. Naghurumentado naman ang puso ng dalaga nang makita ang gwapo nitong mukha habang nakangiti. Muling kinilig ang dalaga bago tumango at tinalikuran ang amo. Napahawak si Celia sa kanyang dibdib doon. Grabing kagwapuhan yan. Hindi ko akalain na nagawa siyang ipagpalit ang dating asawa. Gayong sobrang hatang datingan ni Sir Arthur. Lumipas sa mga araw na tahimik ang buhay ni Celia sa mansyon hanggang sa dumating si Arthur. Dali-daling naglinis ang dalaga ng kwarto nito. Mabuti na lang at nadaan pa sa dining area ang amo bago umakyat ang kwarto kaya tapos na ito sa paglilinis. Hindi kasi naibisuhan si Celia na pauwi pala ang boss. I'm sorry, I forgot to tell you na uuwi ako ngayon. Sobrang busy ko sa work kaya nakalimutan ko na. Ayos lang po sir, naiintindihan ko naman. Huwag po kayo mag-alala. By the way, nandyan pala sa paper bag yung pasalubong ko sa'yo. Talaga sir? May pasalubong ka po sa akin? Wow ha? Yes, naalala lang kita when I'm done with the business trip. Ang bait niyo naman po pala sir. Akala ko kasi... Akala mo? Wala po. Hayaan niyo na. Salamat po ulit. Ang sarap at ang dami nito. Yes, I know that being a maid isn't easy. That's your reward for your hard work. Sana patuloy kang makinig at gumawa ng trabaho na maayos. Opo sir, makakaasa po kayo. Ngumiti si Celia at sinimulang kainin ang hawak na pagkain. Napangiti naman si Arthur dahil napakasimple nito. Masaya na ang dalaga sa kanyang pasalubong, hindi gaya ng ex-wife niyang sobrang maluho at ubod ng arte. Doon lang na-realize ni Arthur na hindi lahat ng babae magkakapareho. You can eat that outside. Magbibis na muna ako. Yes boss, salamat po ulit. Magiliw na sabi ni Celia habang naglalakad palabas. Magaan ang pakiramdam ni Arthur na makita ang dalaga. Kinagabihan na abutan ni Celia ang amo sa may rooftop. Naisa na magpahinga ni Celia doon nang makita ito. Ay, nandito po pala kayo sir. Sige po, bababa na ako para makapag-relax kayo sa alone time nyo. Celia, you're here. Come on, samahan mo ako. Ayos lang naman, minsan kailangan ko din ng kasama. Nakakabaliw din kasing mag-isa. Okay, sige po. Hindi po ba nakakaya sa inyo, sir? Ano ka ba? Wala kang dapat ikahiya. You have my permission. Gusto ko lang nakasama at kakwentuhan. Tumango si Celia at naglakad palapit sa amo. Naupo ang dalaga sa katabi nitong upuan. Naguhurumentado naman ang puso nito doon. Nagsimula namang basagin ni Arthur ang katahimikan. Nakaranas ka na bang magmahal, Celia? Ako po? Hindi pa sir. Natatakot ako. Sa almost 25 years ko sa mundo, never pa po akong sumubok magmahal. Bakit naman? Siyempre, hindi biro ma-in love, no? Sa katulad ko na lang sigurado kung kapag nagmahal ako, I will give my best. Lahat-lahat. Which is bad. Oh, tama ka. Kaya dapat kapag nagmahal, huwag ibibigay lahat. Katulad ko, minahal ko yung babaeng hindi ko akalaing tatalikuran ako. We've been together for almost 10 years. Kaya pala ayaw pa rin itong mag-anak because she's not contented to me. May mga ganun po talaga, kaya nga mahirap na rin magmahal ngayon eh. Hindi mo alam kung tamang tao na ba yung mamahalin mo, dumating lang para bigyan ka ng lesson. Yeah, kasi kahit kasal na, may chance pang magloko at humanap ng iba. Sayang lang. I wasted my years of loving her. Sana hindi na lang. Bata ka pa naman sir, may darating pang babae na para sa'yo talaga. Yung hindi ka sasaktan at sasayangin ang pagmamahal mo. Yung hindi ka lolokohin at tutumbasan lahat ng effort at pagmamahal mo sa kanya. You think so? Oo naman, kasi you deserve to be happy.
Napangiti si Arthur sa sinabing iyon ni Celia. Ang kaninang mabigat nitong pakiramdam ay kumaan dahil sa sinabing iyon ng dalaga. Habang tumatagal, nagiging panatag sila sa isa't isa. Tinuro naman ni Celia ang kalangitan na sobrang dami ng stars. Gaya ng mga bituin, malaya ka na. You can do whatever you want. Wala na magkokontrol sa'yo. You can choose your own life. Walang pabigat, magaan lang. Tama ka. Finally, I escaped from the sadness. Hindi na rin ako nasasaktan ngayon. Time heals, ika nga. Good for you, Sir Arthur. Alam ko hindi naging madali ang nangyari sa'yo, pero gaya ng nakikita ko ngayon, you look so fine. Napangiti si Arthur habang nakatingala. Pinagmasdan naman ni Celia ang gwapo nitong mukha. Sobrang tagal ko rin nag-move on, no? Binuo ko ulit yung sarili ko. Sarili kong winasak ni Diane. All my life, ginugol ko sa trabaho to satisfy her needs. Then, ako pa rin palang masama at may pagkukulang. May mga gano'n naman po talagang tao. Sobrang selfish. Sinayang lang yung pagmamahal na binibigay at effort. Tipong sarili lang nila yung iniisip nila. Oo nga eh. Nakita ko yun sa ex-wife ko. Sana hindi na lang niya pinatagal ng almost 10 years kung ayaw din pala siya. Hindi na sana ako nag-aksay ng oras sa kanya. Ginamit ka niya. Ginamit ka lang para makuha ang gusto niya. Sobrang luho niya, bagay na, pangit sa isang tao. Maybe, she's a user. Dahil kung hindi, hindi ito magtitiis. Sinabi niya mismo na nagtitiis na lang siya. Sana sinabi niya sa akin before doing that stuff. Kaya nga sir, sana sinabi para naman mabitawan mo na lang siya kaysa pinatagal pa. Halos milyones din ang naubos ko sa kanya, I swear. Grabe, sana pinangkapital mo na lang sa negosyo, lumago pa. Nag-invest ka sa maling tao eh. Sana nga ganun na lang ginawa ko, hindi pa nasayang. Biglang natawa ang dalawa dahil sa pinag-uusapan nila. Biglang gumaan ang atmosphere sa pagitan nila Arthur at Celia. Sir, gusto mo pa rin bang magmahal? Kahit na sobra ka nasaktan? Depende. Kung may darating na matino, why not? Kung sa bagay, hindi naman pwedeng magpapakalunod ka sa kalungkutan habang buhay, di ba? You deserve to be happy. You think so? Opo sir, lahat ng tao deserve sumaya. Ngumiti si Arthur nang marinig ang sinabi ni Celia. Alam mo, ngayon lang gumawa ng ganitong pakiramdam ko. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan hanggang sa antukin si Celia. Nakatulog ito sa tabi ni Arthur. Pinagmasdan naman na lalaki ang dalaga. Paano ka kaya magmahal? Naku-curious ako, Celia. Kinarga ni Arthur ang kasambahay at hinatid ito sa sariling kwarto ni Celia. Kinabukasan nagising si Arthur dahil sa ingay ng mga manok. Anong ginagawa mo, Celia? Hinuhuli ko po yung mga manok, sir, para hindi ka na gumastos sa pagkain. Huwag ang chicken ko. Nananahimik ang mga yan eh. Lalo na si chicken eh. Bibili na lang ako. Salamat sa concern mo. I can afford, Celia. Okay po. Sige po, sir. Sorry. Come here. I will give you the money. Go to a marketplace. Tumango si Celia at agad umakyat sa taas para puntahan ng boss. Halos malaglag naman ang panga nito nang makita ang magandang katawan ni Arthur. Bakat na bakat kasi ang abs at ang nakatago nitong dragon. Sir naman, hindi yun naman po sinabing wala kayong suot na damit. Nagugulat ang aking inosenteng mata sa matipuno yung dibdib. Loko. Ito na, bumili ka na. You can buy anything you like. Hindi na sir, nakakahiya naman. Don't be. Sa iyo ko natagpuan ng friendship na komportable ako. Let me treat you. Sir, kahit hindi na. Ayos lang naman po. Sa friendship, hindi naman kailangan na lagi mong bigyan o i-treat ang kaibigan mo. Dahil baka masanay. Although hindi naman po ako ganoon. Baka sabihin na lang ng iba, sip-sip ako. Wala namang kaso sa akin yun. And I know you're different. Hindi kagaya ng iba. Ngumiti na lang si Celia saka ito tumango.
Umalis doon ang dalaga at namili ng stock na kasya sa 1 linggo. Sir, ito na po yung sukli nyo. 3,500 po ito. Bakit hindi ka bumili ng para sa'yo? Puro ulam lang to ah. Hindi na sir, ayos lang naman po ako. Ano ka ba? That's my treat, Celia. Ikaw naman talaga. Sa'yo na yung sukli. Umiling ang dalaga at nakaramdam ng matinding hiya. Wag na ho! Kapag hindi mo yan tinanggap, magagalit ako. Napilitang kunin ng dalaga ang pera at nagpasalamat. Nginitian lang ito ni Arthur. Samantala, nag-focus sa trabaho ang lalaki. Halos matawa naman ito nang marinig si Celia na nakanta at boses palaka. Feel na feel pa naman ito ang kinakantang Love Me Like You Do. Hay, nakakawala talaga ng bad vibes ang pagkanta-kanta. Sa'yo nakakawala, sa akin nakaka-bad vibes. Grabe ka naman sir, hindi mo man lang ako suportahan. Saan? Sa kaibangan? Kahit kaibigan ng turing ko sa'yo, I will never tolerate you. Ouch naman. Tumawa lang si Arthur habang pinagmamasdan ng cute na reaksyon ni Celia. Sir, kumain ka na muna. Okay, halika na. Makalipas ang 1 oras sa pagluluto, inalok ni Celia ang amo at tagpa siya itong maglinis. Nang lapitan ni Arthur ang dalaga, natawa ito nang makita ang mukha ni Celia na puro alikabok. Anong nakakatawa, sir? Yung mukha mo, mukha kang pulube. Sir naman, grabe ka sa akin. Tsaka bakit mo pinagtatawanan ng itsura ng pulube? Hindi niyo ba alam na hindi sila halos makaligo, makakain at makabili ng gusto nila dahil wala silang pera? Halos wala silang matulugan at nakakaawang kanilang kalagayan. Okay, sorry na. Grabing makonsensya ha. Ikaw kasi sir gigil mo ko. Paanong gigil? Pilyong umiti si Arthur kaya namula mukha ni Celia nang mapagtanto ang ibig nitong sabihin. Hinampas naman ni Celia ang amo at nahawakan ito ni Arthur sa palapulsuhan. Don't, Celia. Baka mapikon ako at malikan kita. Hoy, anong connect? Wala. Wala raw. Bakit? Anong gusto mo? Sabihin mo lang. Wala, sir naman Kumain ka na lang. Kain na tayo. Bastos ka, sir. Paano naging bastos yun? Sabi mo kasi, kainan tayo. Wala akong sinasabi Sabi ko, kain na tayo. Ayun, linawin mo kasi. Nakakainis Humalakhak doon si Arthur. Namula naman sa hiya si Celia. Pinagsandok ni Arthur ng pagkain ng dalaga kaya hindi na ito nakatanggi pa. Nahihiya namang kumain si Celia kay Arthur. Natawa ang binata dahil slow motion pa ang dalaga sa pagkain. Huwag ka nang mahiya. Kumain ka na lang dyan. Don't mind me. Sir naman, paano don't mind me? Panay ang titig niyo sa akin. I can't take off my eyes off you Ang ganda mo kasi. Namula naman si Celia sa sinabing iyon ng kanyang amo. Binilisan na lang nito ang pagkain. Nako sir, kumain ka na po. Tapos na ako. Bakit ka ba nagmamadali? Wala ka naman lakad Para po makakain na kayo. Baka naiilang kayo sa akin Hindi, ayos lang May kasabay na akong kumain. Nakakawalang gana kapag ako lang. Kung sa bagay, nakakawalang gana nga. Tipong gutom ka pero ayaw mo na kasi nakakalungkot mag-isa. Kaya simula ngayon, sabayan mo na akong kumain para ganahan ako. Nahihiyan tumango si Celia sa sinabing iyon ni Arthur. Nang matapos silang kumain, nagyakag ang lalaking maglakad-lakad. Tara maglakad-lakad. Sige lang sir, para mabilis bumaba ang kinain natin. Munti ka ng matalisod si Celia, mabuti na lang at nahawakan ito ni Arthur sa bewang. Be careful, ikaw rin. Baka matuluyang masirang maganda mong mukha. Thank you po Sir Arthur. Namumula mukhang sabi ni Celia habang nahihiyang nakatingin sa mga mata ni Arthur. Kinindata naman ito ni Arthur ng papiro kaya halos masamid ang dalaga doon. Sir naman ayos baka hindi masaulian. Loko ka talaga, Celia. Hindi mapigilang kiligin ng dalaga habang kasama nito ang gwapong amo.
Nang muntikan na namang mahulog si Celia sa lake na nahatak ito ni Arthur. Nagkatitigan silang dalawa, hahalikan na sana ni Arthur si Celia nang sumulpot si Lucian, ang kanyang sekretary, para sabihin kailangan si Arthur sa kumpanya. Okay, Garrett. Celia, I need to go. Ingat ka dito ah. Opo sir, kayo din. Namumula mukhang sabi ni Celia habang nakatanaw sa kanyang amo. Hindi naman mapigilang mapangiti ni Arthur sa inis dahil doon. You're wrong timing always, Luisan. Nagtaka naman ang sekretary nitong lalaki sa kanyang sinabi. Simula noon, mas napalapit pa ang dalawa. Nang payagan ni Arthur na mag 2 weeks vacation si Celia since namimiss na nito ang kanyang mga magulang, sumama si Arthur kay Celia pauwi ng Samar. Sir, hindi ka na sana sumama. Delikado rito sa amin kapag dayo. Basta huwag kang tatanggap ng anumang ibigay o ialok ng tao ah. Sa bahay ka lang kumain. Why? Ano bang meron? Sa inyo ko lang to sasabihin ah. Maraming manlalason dito sa amin. Yung iba, trip nila. Ang iba naman, ginagawang source of income. Tipong lalasunin ka tapos sa kanila ka magpapagamot. May bayad. Minsan naman, walang lunas as in mamamatay ka na lang. Totoo ba yan? Grabe naman sila. But still, I want to come. Gusto kong makarating dito sa inyo, kaya hayaan mo na. Opo sir, kaya please lang mag-ingat ha. Hindi lahat ng makikilala mong mabait ay mabait talaga. Tumango naman si Arthur kahit na biglang kinabahan. Buo ng desisyon nitong sumama. Nakarating sila sa Samar ng 2:00 ng hapon, mabuti na lang at nagluto ang mga magulang ni Celia. Marami pong salamat, nabusog ako. Sir, gusto niyo bang maligo sa ilog? Meron dito? Oo naman po. Magandang ilog dito sa amin. May falls at kulay blue ang tubig. Wow, nice. Hindi polluted ang tubig. Sige tara, masubukan ng ilog dito. Opo, pero bukas na sobrang hapon na eh. Sa ngayon, magpahinga po muna tayo para makakuha ng lakas. Nakakapagod din talaga maglangoy. Oo nga. Baka hindi na ako umalis sa tubig niyan. Ano ka, Shokoy? Grabe ka naman talaga sa akin, Celia. Parang hindi mo ako kaibigan ah. Nakasimangot na sabi ni Arthur. Natawa naman si Celia doon. Nanood lang sila sa plaza ng magabi dahil Tahong Festival. Marami ding nakain ng binata noon galing sa mga magulang ni Celia. Tinandaan ni Arthur ang bili ng dalaga. Grabe, lakas ng karisma. Halos lahat ng taga sa amin, halatang tipo ka sir eh. Hindi naman siguro, baka gusto lang talaga nilang makipagkaibigan. Buti, naiiwas kita kapag may hahawak at tatapik. Madalas sa kuko nila nilalagay yung lason, baka mapagkatuwan ka eh. Thank you for taking care of me. Hindi ako nagkamaling sumama sa'yo, pero if really dangerous here, baka mauna ako umuwi sa'yo, Celia. Naiintindihan ko po sir, safety first. Magkakasama naman po tayo sa mansyon, kaya ayos lang yon. Oo nga eh, basta babalik ka, baka hindi ka na bumalik. Babalik ako, ang ayos ka ng trabaho ko sa inyo eh. Ngumiti sila pareho sa isa't isa. Lahat ng pasaya roon ay pinuntahan nila. Sumakay din si Celia at Arthur sa ilang rides. This is my first time doing it. Thank you Celia for a wonderful experience. Grabe, sobrang saya. Walang anuman sir. Mabuti naman at napasaya ko kayo. Tapos na timing natin pag uwi ko ay Tahong Festival dito sa amin. Masaya talaga dito kapag fiesta, Sir Arthur. Oo nga eh. Tapos ang sarap mo pang kasama. Hindi naman po. Nahihiyang umiti si Celia habang nakatingin sa ibaba. Sumakay kasi sila sa Ferris wheel. Sobrang lakas naman ng tibok ng puso ng dalaga dahil napakalapit na mukha ni Arthur sa kanya. Celia, sobrang ganda mo talaga. Did you know that? Hindi ka dapat katulong eh. Ayos lang naman, sir. Hindi ka dapat katulong lang. Dapat, asawa ko. Loko, wag niyo nga akong biruin ng ganyan. Namumula mukhang sabi ni Celia. Sumeryoso naman si Arthur, kaya lalong kinabahan ang dalaga. Sir naman. Can you remove the sir and use love instead? Ano ba nangyayari sa inyo? Hindi ko kayo ginayuma ha?
No need. Now, I realize the difference between having a aphrodisiac and nothing. Ano naman pong pagkakaiba? Wala. I'm still into you. Kinilig si Celia doon kaya namula mukha at tainga ng dalaga. Hinawakan naman ni Arthur ang mukha nito at siniil ng mainit na halik. Nanlaki ang mga mata ni Celia saka ito marahang itinulak. Tila sasabog ang puso ni Celia sa lakas ng tibok noon. Sir naman first kiss ko yun. I know, I want to be your first sa lahat and also the last. Gustong gusto talaga kita, Celia. Noon pa man, naagaw mo na talagang attention ko. Totoo ba sinasabi mo, Sir Arthur? Oo naman, I wouldn't lie to you. Kilala kita Noon ko pa napapansin yung mga magaganda mong katangian. You have flaws, I know. Pero I like your imperfections. Namula mukha ni Celia sa sinabing iyon ni Arthur. Hinawakan naman ng lalaki ang kamay ng dalaga. Trust me, sa amin nga ni Dayan, ako ang niloko Kaya malabo kong gawin yun sa'yo. Ngayon lang ulit ako iibig. Kapag pumalpak pa sa'yo, ayoko na. Yun ay kung gusto mo rin ako. Aminado akong gusto rin kita pero sir, malayong agwat natin. Mayaman ka, mahirap lang ako. Wala akong maipagmamalaki. Kasambahay lang ako. Wala akong pakialam kung kasambahay ka lang. Ang malaga, matino kang babae. Nowadays, napakahirap na makakita ng kagaya mo. Wala na halos magpapahalaga mga babae sa sarili ngayon. Iyon ang bandahilan kaya mo ko nagustuhan? Because I am pure and innocent? No, nagustuhan kita mismo. I told you even your imperfections matter to me. It's fine with me, like what I've said earlier. Naniniwala ako. I know how true you are. Ngayon, Celia, I want to ask you. Can I court you? Sir, hindi ako court. Baliw, I said, pwede ba kita ligawan? Sir, ayokong maligaw ng landas. Celia naman, pwede ba maging tayo? Patunayan mo muna. I want to experience it. Ngumiti si Arthur at hinalikan ng kamay ni Celia. Yun lang pala walang problema. Kinabukasan, naligo sila sa ilog kasama ng mga pinsan ni Celia. Hindi mapigilang maaliw ni Arthur sa mga bata at kabataang kasama nila. Lalo pat may kakulitan ng mga ito, dala ang mga pagkain sa ilog. Sa daon sila ng saging naglapag ng mga pagkain at nagsimulang kumain. Nakakagana palang kumain kapag salo-salo tapos budal fight pa. That's my first time doing this. Nakakawili. Ganito kami kasi sa probinsya. Minsan ayos lang kahit walang plato basta may saging na dahon o kaya upak ng saging. Ayos na tapos hindi na kailangang hugasan o ligpitin. Itatapon na lang na maayos. Oo nga napansin ko rin. Nakakatuwa yung ganon, lalo na't sa hinulmang kahoy rin nagbabaso. Ang galing Siyempre, mahirap na kumita ng pera ngayon kaya halos nadiskarte na lang ang mga taga sa amin para makatipid. Ultimo mga sandok sa kanin at magluluto ng tsanse. Oo nga saan ba pwedeng bumili ng ganito? Maregaluhan si Manang Lita. Kaya nga matutuwa yun. Sabihan ko na lang si tatay na ipagawa ka sir. Mabait naman ang tatay ko kahit hindi na kayo magbayad. Kuha na lang tayo ng kahoy mamaya. Okay, sige ba? Mamaya na lang mag-enjoy na muna tayo sa paliligo. Once in a while lang naman to. Hinawakan ni Arthur ang kamay ni Celia nang matapos silang kumain. Namula naman ang mukha ng dalaga dahil sa kilig na nararamdaman at hiya sa mga pinsan nitong kasama din nila na panayang kantsaw. Sobrang bilis ang tibok ng puso nila Arthur at Celia habang nakangiting nalusong sa tubig. Ang lamig! Kaya nga nandito ako para painitin ng nanlalamig mong katawan. Loko. Sir, nakakahiya sa mga pinsan ko Wala kang dapat ikahiya. And please, stop calling me sir, okay? Call me by my name. Nakakahiya no? Boss pa rin naman kita. Kahit na, still call me Arthur. Mapili talaga Sige na nga.
Arthur? Yan, my name sounds sexy on your lips. Can I call you baby instead? Che! Ang landi mo talaga, Arthur. At least, ikaw lang nilalandi. Dapat lang, no? So, may pag-asa ba ako sa'yo? Namula mukha ni Celia nang hawakan ni Arthur ang baba ng dalaga. Papayagan ba kitang manhindi kung hindi, di ba? Ayun naman pala eh. Napahalakhak si Arthur sa tuwa at kilig. Niyakag nito si Celiang maligo malapit sa may falls. Sumama naman ang dalaga at sabay silang naligo doon habang nakangiti. Ngayon lang ako nakahinga ulit ng maluwag. Ngayon lang ako sumaya ng ganitong tipong walang restrictions o pagpapanggap. Nagpapakatotoo ako sa harap mo. Good for you. Ganyan naman talaga dapat. Huwag mong limitahan ang sarili mo. Maging masaya ka sa buhay. Yun nga ang bagay na natutunan ko na makilala kita. Kaya hindi na kita para pakawalan pa. Hinawakan ni Arthur ang magkabilang pisngi ni Celia at seryosong pinakatitigan ng maamong mukha ng dalaga. Celia, para kang anghel galing sa langit. Bukod sa maamong mukha na meron ka, mabait ka pa. Sabi nga, piliing maging mabait sa lahat ng oras. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Arthur sa mukha ni Celia at sinunggaban nito ang labi ng dalaga. Nilaliman ng lalaki ang halik na tinugunan naman ni Celia ng kaparehong intensidad. Sa pagkakataong iyon, tuluyan ang nadala ang dalaga sa mainit na pagmamahal at pagtanggap ni Arthur. Your lip tastes cherry and I like it. Sa'yo rin, Arthur. Para kang kumain ng asukal. Ang tamis ng labi mo. Napangiti sila sa isa't isa at yumakap naman ng lalaki mula sa likuran ni Celia. Kinikilig namang nagpaubaya si Celia kay Arthur. Kapag dumating yung araw na sinagot mo na ako, hindi na kita pakakawalan pa. Naman, mamaya may makilala ka mas maayos at mas matino, baka ipagpalit mo na nga ako. Hindi na. Ako nga, pinagpapalit kahit napaka-loyal ko naman tao. Loyal daw. Naman? Oo nga. Never ako nagloko sa isang relasyon. Dahil alam ko yung pakiramdam ng niloloko at ginagago. Mahirap din kasing malaman kung seryoso sa'yo o hindi. Nagdududa ka pa rin ba sa akin? Hindi naman. Ang ibig kong sabihin kapag kayo na, mamaya sa una lang pala interesado, sa una ka lang mahal. Kapag nagmahal ako, mula una hanggang uli, andun pa rin yung pagmamahal at care ko sa tao. Kaya ba, nasaktan ka ng sobra? Oo, kaya sana. Huwag mong gagawin ang ginawa niya sa akin. Huwag mong uulitin. Hindi naman kami magkapareho. I will never do that to you, kahit anong mangyari. Salamat na agad. Dahil sigurado kung pag nasaktan ako sa'yo, last ka na, ayoko na talaga. Humarap si Celia kay Arthur at pinakatitigan ng lalaki ng seryoso sa mga mata. Magtiwala ka. Wala man akong experience sa pag-ibig, pero totoong sinasabi ko. Let's see, kapag tayo na. Tumango si Celia at buong kumpiyansang ngumiti. Gumaan naman lalong pakiramdam ni Arthur doon. Nang umahon sila at umuwi, kumuha sila ng mga kahoy saka pinagawa iyon sa tatay ni Celia. Lumipas sa mga araw na sobrang enjoy ang dalawa hanggang sa bumalik sila sa syudad. Nakakamiss agad sila nanay at tatay. Hayaan mo, sa susunod na balik natin, mamumulong na tayo. Sira ulo. Back to work na ako, may gagawin pala ako. Bili ni Manang Lita. Akin na yung regalo mo sa kanya, ako na lang magbibigay. Okay, salamat. Nag-focus na sa laptop at paperwork sa Arthur dahil natambakan ito ng kailangang pirmahan at aprobahang papeles. Samantala, tumulong naman ng maglinis si Celia kina Manang Lita matapos nitong ibigay ang regalo ni Arthur sa matanda. Labis na ikinatuwa ni Manang ang bigay ni Arthur sa kanya. Samantala, muling tinawag ni Arthur si Celia ng maggabi. Dinner date sa rooftop? Ang social lang, setup pa. Sobrang busy ko lang. Kaya naman dito na lang muna tayo.
Continuous ang paniligaw ko sa'yo. Kaala mo kahit sobrang busy ako. Sweet naman. Dagdag pogi points ka sa akin. Talaga? Baka naman pwedeng makakis ulit. Che, namimihasa ka na Panay ang paghalik mo sa akin. Siyempre, gusto ko nilalambing ka Oo na. Maya-maya pa'y nagsimula na mag-strum ng gitara si Arthur. Sa tinagal-tagal nitong hindi nahawak noon, muli nitong hinawakan ng gitara para haranahin si Celia. Bumilis naman ang tibok ng puso ng dalaga doon, habang pinagmamasdan ang gwapong mukha ni Arthur. Magaling ka palang kumanta. Grabe, sinambot ng lahat. Hindi naman, sakto lang. Para sa iyong kanta kong to. Sweet nakakakilig. Mabuti naman na tinatablan ka. Lah, ano akala mo sa akin, manhid? Oo. Grabe. Talagang grabe. Grabe ako magmahal kaya dito ka lang. Sa aking tabi. Namula mukha ni Celia lalo na nang lumapit si Arthur at kumuha ng box na may lamang mamahaling necklace sa bulsa. Sinuot nito ng dahan-dahan kay Celia ang kwintas. Kinilig naman lalo si Celia doon. Wala akong maisip na regalo dahil palaging ikaw ang laman ng isip ko. Still, thank you. I really appreciate it and I like it so much. Ang ganda, Arthur. Mabuti naman na tagustuhan mo. Inabot ako ng siyam-siyam sa pamimili and this one caught my attention. Ikaw agad ang pumasok sa isip ko. You look so stunning when you wore it. Thank you. Napakaganda. Napangiti si Arthur na makita ang magandang ngiti ni Celia habang hinahawakan ng pendant na hugis puso. Tumugtog ang sweet song at naglahad ng kamay si Arthur sa dalaga. Sobrang tagal mo na rin palang nanliligaw, no? Halos hindi ko na napapansin ang oras at araw. Huwag mo nang intindihin yon. Ang mahalaga, masaya tayo. Alam mo ba, this is my birthday. At nakakatuwa na may hinanda kang gift for me kahit hindi mo yun alam. Talaga? Sakto palang gift ko. Nakatsamba ako ron Kinilig na napangiti si Celia habang nakatingin sa malawak ang ngiting nakapaskil sa mukha ni Arthur. Hinawakan ng lalaki ang kamay ni Celia at tinapat iyon sa puso ni Arthur. Ang bilis naman ng tibok ng puso mo. Ayos ka pa ba? Yeah, sobrang ayos. Dahil yan sa'yo. I give my smile to anyone but I give my heart for only one. Sa'yo lang. Namula ang mukha ni Celia at doon nakapag-isip na sagutin ang lalaki. Alam kong sa pag-ibig, relasyon ang dapat pinapatagal. Kaya, sinasagot na kita, Arthur. I want to spend my lifetime being your girl. Talaga? Seryoso ka? Sinasagot mo na ako? Bakas sa mukha ni Arthur ang labis sa pagkamangha at tuwa habang nakatitig sa mukha ni Celia. Tumango naman si Celia habang nakangiti. Finally, kapag nag-work ng relationship natin, kahit na nakaranas ako ng broken marriage, gagawin ko lahat para lang pakasalan ka. Sa ngayon, let's enjoy each other company. Sige, kailangang magamay muna natin ang flaws ng bawat isa. Kailangang maging komportable tayo sa imperfections natin. Nang sa ganon, wala tayong maging problema sa future. Kapag nakaisip tayong mag-settle down. Yeah, sangayon ako sa sinabi mo. Malaki naman ang tiwala akong iba ka sa lahat. I know, dahil alam mo na, may past ako. Yes, basta siguraduhin mo lang. Hindi mo ko iiwan para sa iba ha. Kahit para sa kanya. Hindi talaga, kahit anong mangyari. Sinaktan na niya ako, hindi na ako para bumalik pa kay Dayan. Dapat lang no, huwag mo akong saktan at gamitin para sa kagaya niya. Hindi biro ang emotional damage na dinulit niya sa'yo, alam mo yan. I know, grabing trauma ang naranasan ko. Kaya hindi na ako magpapakatanga pa sa taong ako mismo sinayang, pinagpalit, niloko at tinalikuran. Hindi na siya makakahanap ng katulad ko, dahil sa'yo na ako. Dapat lang no, akin ka lang talaga. Ayokong i-share ka. Hindi ka naman nesty para share-share no? Kinilig si Arthur sa sinabing iyon ni Celia, kaya siniil niya ito ng mainit na halik. Namula ang mukha ng dalaga doon.
Wala akong pakialam kung divorce ka o anal sa una mong asawa. Para sa akin, tapos na yon. Ngayong ako ng present mo, hindi ko sasayangin ng oras at panahon na ilalaan mo sa akin. Hindi kita ipapalit. Thank you. Aalagaan kita't mamahalin hanggang dulo. Poprotektan sa lahat ng oras. Salamat. Basta, ibibigay ko sa iyo lahat, kahit walang matira sa akin. Akala ko ba, huwag ibibigay lahat? Ibang usapan na pag ikaw. Kapag sinaktan mo ko, asahan mong never akong babalik sa'yo. Kahit anong mangyari, hindi kita babalikan. Grabe, nakakakaba naman. Matino naman ako at alam kong ganun ka rin. Wala tayong magiging problema. Hindi na rin ako masyadong bababad sa trabaho. Alam ko naman negosyante ka at bilyonaryo. Hindi ako para makipagkompetensya sa pagiging workaholic mo. I know your limit. Saka alam kong abala ka. Huwag mo akong linlangin. Seryoso, kahit hindi na ako masyadong magbabad ngayon. Ayos naman, hindi gaya nun. Ginawa kong stable ang trabaho para kapag nakipagrelasyon ako, wala nang dahilan para iwanan ako. Sus, busy man o hindi. Basta hindi nang bababae at may time pa rin, ayos lang yun. Nasa tao lang talaga yun. Yung iba nga dyan, OFW ang partner. Natitiis naman, may iba lang na hindi makatiis dahil gusto may katsurbahan. Sinang-ayunan ni Arthur ang sinabi ni Celia sa kaniya kapandalaga. Kung alam mo lang kung gaano mo ako napasaya. Sobrang napasaya mo ko. Ako rin naman. You make me so happy. Kainis, simula nang nakilala kita. Pinag-aralan kong mag-English kahit high school lang natapos ko. Ano ngayon kung high school lang natapos mo? Mabuti nga na nakapag-aral ka. Yung iba hindi talaga. Blessed ka pa rin. Totoo yan. Nakakaawa yung iba. Gustong mag-aral, hindi makapag-aral dahil walang nasuporta financially. Tapos yung ibang suportado na't lahat, hindi naman inaayos ang pag-aaral. Kawawa yung mga magulang na todo trabaho. Kawawa talaga kasi nagpapakahirap maghanap buhay para sa anak. Tapos yung ibang anak, ang aga mag-asawa. Yung iba napapariwara. O sino pa yung may mabait na magulang, sila pang malas sa anak. Kaya nga kahit laki ako sa hirap, never ko pinabayaan ang mga magulang ko. Yeah, mayaman man o mahirap. Dapat makapamilya pa rin kasi magulang pa rin naman ang lalapitan mo sa oras na mangailangan ka. Pamilya pa rin ang sandalan mo kapag wala kang masandalan at nadidepress ka na sa buhay. Tama ka. Kahit na may mga pamilya na sila pa ang dahilan ng pagka-down mo. Kahit na hindi lahat swerte sa magulang at pamilya, still, kaya naman nilang pumili ng landas na tatahakin. Oo nga, it's either move forward o stay put sila. Pero kung ganong hindi sila alis sa toxic na paligid at pamilya, madadamay lang sila sa pagka-down ng bawat isa. Unlike sa nadiskarte para kumita. Totoo yan. Nasa tao talaga ang gawa at nasa Diyos ang awa. Nagkatitigan sila at muling naghalikan doon. Tumambay muna sila sa rooftop bago magpasyang matulog. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong napalapit sa isa't isa ang magkasintahan. Mas lalong pinaramdam ni Arthur ang pagmamahal kay Celia. Good morning, love. Noong nakaraan, baby. Ngayon, love. Lahat ng call sign tatawag ko sa'yo kasi you're special. Ko, baka para hindi ko mahalatang ganoon ang tawag mo sa ibang babae, ah. Loko, hindi ah. Gaya ng sabi ko sa'yo, hindi kita ipagpapalit. Hindi kita lolokohin o isasabay sa iba. Sa'yo lang ako, Celia. Oo na, good morning din. Kinikilig na tugon ni Celia sa sinabi ni Arthur. Muling hinatak ng lalaki ang dalaga at sinunggaban ng labi nito. Ginalugad ni Arthur ang labi ni Celia habang nakayakap sa batok nito ang dalaga. Tila hayok na hayok silang dalawa sa isa't isa. I love you, Celia ko. I love you too, baby. Nahihiya mukhang umiti ang dalaga. Mas lalo namang nanggigil si Arthur na halikan ito. Tara na kumain. Sabayan mo na ako bago pa kita makain. Baliw, nakain mo na nga ang lips ko eh. Nakain na ba? Akala ko hindi pa yun eh. Loko, grabe ka talaga sa akin. Tumawa lang si Arthur at kinilig naman si Celia sa tawa ng nobyo.
Sabay silang kumain habang nagsusubuan. Wala namang nagre-react na kasamaan si Celia. Kinikilig pa nga ang mga ito, pati na rin si Manang Lita. Natuwa ang matanda dahil sa wakas, muling binuksan ng amo ang kanyang puso. Uy, nakakahiya sa kanila. Hindi yan, kinikilig nga sila sa atin eh. Baka pagchismisan ako. Walang ganun dito sa mansyon ko. Inalis ko na mga tauhan ni Dayan noon pa. Sila lang naman namang marites. Mabuti naman. Sa bagay, mababait ang mga kasamahan ko. Naano lang ako, baka sabihin nilalandi kita. Ano naman ngayon kung nandiin mo ko? Magkasintahan naman tayo. Oo nga naman. Sige na nga, yan na. Pinupog ng halik ni Arthur si Celia matapos nilang kumain. Hawak ni Arthur ang kamay ng dalaga patungo sa may garden ng mansyon. Namangha si Celia na mapagtanto na may bagong lagay ng mga bulaklak sa field. Wow, ang ganda naman ito! Mabuti naman at nagustuhan mo. Hinawakan ni Arthur ang mukha ni Celia at tinapat sa kanya. Mabuti naman at nagustuhan mo. Para sa'yo lahat ng yan. Talaga? Ang dami naman ito. You deserve the sea of red roses. Ganyan kita kamahal. Thank you. Na-overwhelm tuloy ako. Kinikilig na tumitig ang dalaga kay Arthur. Magkahawak kamay silang naglakad doon at kumuha si Arthur ng rosas na binigay nito kay Celia. Bagay na bagay sa'yo. You look so stunning habang hawak ang mga rosas. Salamat. Tama ng kakabola sa akin. Di kita binobola. Totoong sinasabi ko. Oo na. Paramdam mo na lang. Iparamdam ang alin. Ang pagmamahal mo, kesa bulahin ako. Pagkasabi noon ni Celia, walang alinlangang siniil ng matamis na halik ni Arthur ang dalaga. Nagstay sila doon ng 2 oras bago nagpa siyang mag-dinner date sa labas ng mansyon. Lalabas pa tayo? Oo, gusto kitang kasama mag-date. Ayaw mo ba? Siyempre gusto. Sino bang hindi, di ba? Akala ko lang kasi, alam mo namang ayoko nang ginagastusan mo ko eh. Ano naman ngayon kung gastusan kita? Girlfriend kita. Normal lang yon. Hindi ko rin naman madadala sa hukay ang pera ko. Why not enjoy my life, di ba? Pero kasi, wala nang pero-pero. Siya nga pala, sa kwarto ko na tayo matutulog. Wag na separate room. Lah, kamamaya, anuhin mo lang ako dun eh. Ano naman, pakakasalan naman kita. Pananagutan kita if ever na gawin natin yon. May pera ako. Kaya kitang buhayin. Saka na yun, bago pa lang tayo eh. Hindi na sumagot si Arthur dahil baka mailang pa si Celia sa kanya. Pumayag naman si Celia na magtabi sila basta walang munang magaganap. Lumipas sa mga araw at buwan hanggang sa bumisita sa mansyon si Dayan. Arthur! Dayan? Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para sa'yo. Pinagsisisihan ko nang sumama ako kay Julio. Naghirap lang ako sa buwisit na lalaking yon. Hindi ba't sinabihan na kita? Tigilan mo na ako. Wala na tayo. Arthur naman. Lumapit si Dayan kay Arthur at niyakap ang lalaki. Tinulak naman ito ni Arthur palayo. Lumayo ka nga sa akin. Nandidiri ako sa'yo. Let's fix this, Arthur. Sayang naman yung taon na pinagsamahan natin. Sayang? Coming from you? Ang lakas nga ng loob mong talikuran ako at magpakana sa iba habang wala ako. Nakakadiri ka, Dayan. Tila bingi naman si Dayan at panay pa rin ang lapit kay Arthur. Galit na tinawag ni Arthur ang mga gwardya at pinalabas si Dayan ng gate. Leon! Panther! Ano ba? Sino nagsabi sa inyong papasukin ng babaeng to? Ilabas niyo siya sa mansyon ko. Ngayon din. Or I will fire you. Arthur naman, pakiusap naman. Mahal na mahal pala kita eh. Don't do this to me. Ha? Mahal na mahal? After all these years na hiwalay tayo, sasabihin mong mahal mo pa ako? Huwag mo nga akong patawanin, Dayan. Totoo. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Dahil na-realize kong ikaw ang pinaka-the best na asawa. Well, huli na. I will never come back to you. Matapos mo kong saktan at sirain ang buhay ko, sa tingin mo ba, babalik pa ako? Ang kapal din naman ng mukha mong pumunta pa dito. Arthur, babalik ako.
Sigaw ni Dayan nang damputin na ito ng mga tauhan ni Arthur. Saktong labas naman ni Celia, naligo ito kaya hindi na naabutan ng ex-wife ni Arthur. Sino siya? Si Dayan. Anong ginagawa ng babaeng yun dito? Gusto makipagbalikan pero malabo na siya sa akin. Matapos niya ako saktan ng sobra. Ang lakas din naman ng loob niyang bumalik. Huwag kang mag-alala, hindi na ako babalik doon. Yumakap si Arthur kay Celia at sinilang nobya ng mainit na halik. Napangiti naman si Celia habang hinahalikan ni Arthur. Panay ang sunod ni Dayan kay Arthur. Bakit ka pa sunod ng sunod? Kasi ayokong maabutan ako ni Julio mag-isa. Bubugbugin ako nito. Ayan, pumigili ka na lang kasi ng kabit, yung utak may sabit pa. Bago ngayon, susunod ka sa akin na parang aso. Wala ka na ba talagang kahiyan? Wala kung wala. Kahit sino magiging kagaya ko kapag yung partner ko nagamit ng pinagbabawal na gamot tapos pag hindi pinagbigyan magagalit. Sasaktan ako. May pulis at batas na pwedeng kaharapin ang kagaya niya. No need to follow me. Alis na. Pero kasi... Sumakay si Arthur sa kotse at pinaharurot yun palayo. Nang sumunod na araw, nasundan na naman ito ni Dayan sa isang restaurant nang may kitain si Arthur na kliyente para sa new project niya. Thank you, Mr. Tan sa tiwala. Asahan niyong maayos ang trabaho at walang mintis. Isang sikat na engineer rin kasi si Arthur, kaya naman marami ang kumakausap sa kanya para maging engineer sa isang kondo, bahay at marami pang iba. Nang makapagpaalam ang kausap nito, doon naglakas loob lumapit si Dayan kay Arthur. Arthur, hayaan mo tumira ako sa bahay mo, sa bahay natin. Ayos ka lang ba? Ang kapal din naman ng mukha mong sabing bahay natin yon. Matapos mong babuyin, kayo ng kabit mo sira ang tuktok. Arthur, noon pa yon. Handa akong ayusin ang sarili ko para sa atin. Kahit hindi mo na ayusin, dahil tapos na rin naman tayo. Bad trip na tinalikuran ni Arthur si Dayan at mabilis na pumasok sa kotse niya. Naiwang mabigat ang loob ni Dayan habang tinatanaw si Arthur. I understand your anger. Mapapatawad mo rin ako. I know. Makalipas ang 3 araw, mulang nagpunta si Dayan kay Arthur sa opisina nito. Labis ang galit na nararamdaman ni Arthur na makita ang ex-wife. Dang, sinabihan ko na sila na huwag kang papasukin dito Walang sino man ang pwedeng pumigil sa aking puntahan ka rito. Kahit anong mangyari, may nakaraan pa rin tayo. Wow, coming from you. Nakaraan nga't hindi na dapat balikan pati pag-usapan. Bakit ngayon ka lang bumalik? Sa tingin mo, matutuwa ako na pagkatapos kang kanain ni Julio, babalikan mo ko? Bakit? Pag lalaki nagawa ng ganon, ayos lang? Pag kaming babae, hindi. Utak munggo ka talaga, no? Buti ba sana kung niloko kita? Kung nangaluwa ako nung mag-asawa tayo, kaso hindi Buong relationship natin hanggang maging mag-asawa, napaka-loyal ko sa'yo. Kaya hindi mo ako masisisi ngayon kung ayoko na. Bakit? Pwede naman ako magbago I can do it just for you, Arthur. Dang it! Hindi na, Dayan. Kung ikaw lang din ang babae, hindi na. Saktong pasok ni Celia sa loob ng opisina, nalaman kasi ng dalaga na nanggugulo na naman si Dayan sa kanyang boyfriend. Baby, hindi mo naman sinabing may bisita ka pala rito. Celia. Sino siya? Baby? Nagtatakang tanong ni Dayan. She's my girlfriend and my future wife. Baka sa mukha ni Dayan ang labis na pagkamuhi at sakit na nararamdaman. May girlfriend ka na? Tila naiiyak na tanong ni Dayan kay Arthur. Oo, bakit? Anong akala mo sa akin? Habang buhay magpapakasadboy sa ginawa mo? Hi, Celia ang pangalan ko. Pwede bang tigilan mo na si Arthur? Sana bago mo siya iniwanan at ipinagpalit, naisip mong balang araw hindi ka na dapat bumalik. Tama na, Dayan. Maging masaya ka na lang kay Julio at sa buhay mo. Alam ko naman kaya ka lang bumalik dahil kailangan mo ang pera ko. Kailangan mo na lalaki magpapakatanga sa'yo. Pero, pasensyahan na lang tayo. Hindi ako yon. Talaga bang ayaw mo na? Hindi na ba tayo babalik pa sa dati?
Talagang wala ng pag-asa? Nagsusumama ang mukha at tanong ni Dayan kay Arthur. Wala na. Masaya na akong wala ka. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Ayos na rin ako kay Celia. Wala kaming problema. Siya ang bumuo sa akin ng panong winasak mo ako pati mga pangarap ko. Napapahagulhol si Dayan dahil labis itong pinagsisihan na hindi na sila muling magkakabalikan pa ni Arthur. Yumakap naman si Celia sa bewang ng nobyo. Kaya huwag ka nang umasang babalikan pa kita. Find someone who can satisfy your needs. Tanda ko lahat ng sinabi mo sa akin. Sorry. Sige. Hindi na kita guguluhin pa. Paalam. Malungkot nang umalis si Dayan sa opisina ni Arthur. Samantala, proud naman si Celia dahil nanatiling loyal at hindi na binalikan pa ng nobyo ang ex-wife nitong user na manluloko pa. Buti na lang hindi mo na binalikan kahit nakailang balik pa. Hindi ko na talaga babalikan. Malabo na siya sa akin. Totoo lahat ang sinabi ko. Matagal na rin ako nakamove on kaya wala na siyang pakialam sa buhay na meron ako ngayon. Nakakaawa din naman ang itsura niya eh. Maawa ka ron. Kung nakita mo lang kung paano ako tirinato ng babaeng yon at saka pinagsalitaan, basta na lang sumama sa lalaki niya. Hayaan mo na siya. Ang mahalaga ayos tayo. Wala na naman kayo eh. Ako ng present mo. Kahit anong mangyari, hindi rin naman ako papayag na balikan mo siya, Arthur. Akin ka lang. Sa ilang ako. Gaya kung paano kita pinakilala sa kanya. Hinapit ni Arthur ang bewang ni Celia at sinil ito ng mainit na halik. Ginalugad na lalaki ang buong bibig ni Celia habang humahaplos ang malapad na palad ni Arthur sa malusog na dibdib ni Celia. Naiilang man pero pumayag na rin ito. Ang lambot, Celia. Kanyan nga. Touch me, Arthur. Tila nahihibang si Celia habang nahaplos ang kamay ni Arthur. Nakaramdam ng kakaibang init si Celia doon. Lalo na nang yumuko si Arthur at sunggaban ng kanyang dibdib, halos tumirik ang mata ni Celia sa ginagawang iyon ng lalaki. Arthur, ano ginagawa mo sa akin? Bakit mo ako binabaliw ng ganito? Para wala ka nang kawala. Mamarkahan na kita. Go on. Morph me, baby. Bumaba ang mukha ni Arthur at naglagay ng chikinini sa dibdib ni Celia. Namumula ang mukha ni Celia habang minamasahe at nilalaro ng dila ni Arthur ang dibdib ng dalaga. Natigil lamang sila nang may biglang kumatok. Arthur, may tao. Kabad trip. Loko ka. Namula ang mukha ni Celia sa hiya doon habang inaayos ang sarili. Pinapasok naman ni Arthur ang pumatok na sekretary nito. Nakipag-usap si Arthur doon habang nasa labas si Celia. Nauna nang umuwi ang babae dahil may lakad pa si Arthur. Buti na lang hindi basta pasok yung sekretary niya, kundi huli sana kami nakakahiya. Panay ang sigaw ni Celia na makalabas ng kumpanya. Nang makauwi sa mansyon, tinanong si Celia naman ng Lita at sinabi naman ito na walang problema sa kaayos na. Hindi na binalikan ni Arthur yung ex-wife niya. Pagkatapos ng lahat sasaktan niya ng sobra tapos babalik. Ang lakas din ng ketek sa ulo. Napailing na lang sila Manang Lita at sobrang dismayado ang mga ito kay Dayan. Nang makauwi si Arthur, sabay silang kumain ni Celia. Sa kwarto ka nalang matulog, baby. Oo na. Talaga? Payag ka na? Oo. Nagkangitian sila roon habang nakain. Pagkatapos kumain ay nanood muna sila ng TV. Magkayakap habang nakatitig sa screen ng TV. Pinagsalikop ni Arthur ang kanilang kamay kaya mas lalong kinilig si Celia. I love you. Basta kahit anong mangyari. Huwag mo akong ipagpapalit sa malandi mong ex-wife ha. Siyempre, hindi. Ang laki ng pagkakaiba niyo noon. Di na ako para bumalik sa nakaraan. Nakakadala. Saka, uulitin lang noon. Nagawa na niya nung una Saka ayoko sa babaeng akin tapos nagpapakana sa iba. Ang pangat tignan nun, dinag pang babaeng bayaran. Basta ako, hindi ko gagawin yon. Bakit pa ako hahanap ng iba kung nandyan ka na? Sa'yo na lang pala.
Ganyan ang dapat. Huwag hanapin sa ibang pagkukulang ko. Ako dapat ang magpupuno nun, hindi ibang tao. Saka kung may problema sa akin mo sabihin dahil ako nga ayos nun, hindi ang iba. Noted, makakaasa ka. Sana, ganun ka rin sa akin. Oo naman, basta magtiwala ka lang sa akin. Ngumiti si Arthur kaya nadala na naman noon si Celia. Matapos kumain, dumiretso na rin sila sa kwarto at pinalipat na ni Arthur ang gamit ni Celia doon. Huwag ka na kayang maging katulong. Bakit naman? Gusto ko naman ang trabaho ko. Siyempre, boyfriend mo na ako eh. Hindi, ayos lang naman. Kailangan ko magtrabaho dahil sinusuportahan ko pa rin ang mga magulang ko. Kaya ko namang gawin yon. Hindi na, pamilya ko yun eh. Ako ang dapat magtrabaho para sa kanila. Hindi kita sugar daddy para gawin mo yun oh. Kaya ko pa namang mag-work. Hindi mo naman kailangan gawin yun dapat akong gagawa nun dahil obligasyon ko yun bilang anak. Okay, I understand. Ikaw masusunod. Nakangiting sabi ni Arthur. Natuwa naman si Celia dahil hindi siya pinilit ng nobyo. Yumakap si Celia kay Arthur at siniil naman ito ng mainit na halik. Tinugunan naman iyon ni Celia ng kaparehong intensidad. Ginalugad ni Arthur ang bibig ni Celia at nakipag-espadahan sa dalaga. Ang sarap po talaga halikan. Mas lalo ka na. Mabilis kang matuto. Bukod sa masarap halikan, ang labi mo napakatamis. Thank you, baby. Bakit ka nagpapasalamat? Dahil sa compliment. Thank you. Napangiti lang si Arthur saka bumaba ang halik sa leeg hanggang maabot ang magkabilang dibdib ni Celia. Doon hinubad ni Arthur ang suot na pantulog ng nobya at nagsimulang sambahin ang malulusog na dibdib ni Celia. Panay din ang haplos ni Arthur sa maselang bahagi ni Celia at mas nakadagdag iyon sa desire nila sa isa't isa. Ang sarap pala nito. Sige lang ituloy mo. Sigurado ka bang ayos lang? Oo, lagpas na rin naman ako sa legal age eh. Tumango si Arthur at nagpatuloy sa ginagawa. Hanggang sa bumaba ang mukha ng lalaki sa pagitan ng hita ni Celia. Sinipsip at nilaro ng dila ni Arthur ang parting yun ni Celia na nakapagpahalinghing ng sobra kay Celia. Ilang beses may nangyari sa kanila sa magdamag bago sila'y sabay na nakatulog. Good morning. Anong oras na? 9:37 a.m. na. Gising na. Tara na mag-umagahan. Tara na. Sobrang gutom na ako eh. Magtatrabaho din ako. Napaurikit naman si Celia dahil mahapdi ang pagitan ng hita. Inalalaya naman ito ni Arthur. Sabay silang kumain. Celia, binigay mo sa akin ang V-card mo. Kaya pwede ba kitang pakasalan? Oo naman. Hindi na naman ako bata. Papayag din sila nanay at tatay dahil alam na mabait ka. Talaga? Yes. Wait mo, Singsing ah. Sobrang sayo ko kasi hindi na kita nagawang sorpresahin pa. I know, wala kang dapat ikabahala. Matapos silang kumain, hindi pinag-work ni Arthur si Celia at wala silang ginawa kundi ang magharutan sa kama hanggang sa nauwi na naman sa mainit na tagpo ang kanilang katawan. Ilang beses pinuno ni Arthur ang perlas ni Celia ng puting likido. Makalipas ang isang buwan, kinasal sila Celia at Arthur sa simbahan. Ako po si Arthur Hudson. Handang pakasalan si Celia Cruz at maging mabuting ama at asawa. Hindi ko siya pababayaan. Sasamahan ko sa hirap at ginhawa, sa lungkot man o kaligayahan. Mamahalin kita at aalagaan ang amang buhay. Ako po si Celia Cruz. Tinatanggap si Arthur Hudson bilang aking kabiyak at kasangga sa lahat ng oras. Hindi kita susukuan o ipagpapalit. Sabay tayong bubuo ng pangarap natin kahit anong mangyari. In-announce ng pari na bagong kasal na sila at maaari nang mag-kiss. Walang alin lang kinabig ni Arthur si Celia at hinalikan ang labi ng dalaga. Nagsigawan naman ang mga guests sa sobrang kilig. Kalaunan ay dumiretso sila sa reception saka nagpa siyang magsulo sa kwarto. Sobrang saya ko dahil sa wakas, akin ka na talaga. Sana wag mo sayangin ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi kita sasaktan.
Alam ko, matagal na tayo magkakilala. Never mo ako sinaktan. Binubusog mo ako sa pagmamahal. Siyempre, walang ibang gagawa nun kundi ako. Tsaka gusto kong iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Hindi na natuloy ni Arthur ang iba pang sasabihin nang walang pasubaling sinunggaban ni Celia ang kanyang labi. Ginantihan naman iyon ni Arthur. At habang tumatagal, nag-iinit ang kanilang katawan. Grabe, napapaso ako sa balat mo. Para kang sinisilaban. Hala, sobra kasing nag-iinit ang katawan ko ngayon dahil sa ginagawa mo at bawat haplos mo sa akin. Muling pinagpatuloy ni Arthur ang ginagawa kay Celia at bakas naman sa mukha ng babae na nasarapan ito sa ginagawang pangroromansa ni Arthur. Hanggang sa maglabas ng puting likido ang dalaga. I love you so much, asawa ko. I love you so much more, wifey. Kinilig naman si Celia. Kasabay noon ang mabilis na pagbayo ni Arthur kay Celia. Ilang beses inangkin ni Arthur ang asawa, kaya todo bigay ang lalaki sa babae. Nauwi sa mainit na tagpo ang kanilang magdamag. Hindi pa ako dinadatnan, ilang buwan na. Baka naman buntis ka na. Excited na pinatawag ni Arthur si Manang para pabilhin ang pregnancy test kit, saka ito umalis doon. Nang subukan ni Celia, natuwa lalo si Arthur. Hindi ako makapaniwala. Naka-triplets agad tayo. Kaya nga, sobrang saya. Sasamahan kitang magpa-check up bukas. Oo. Gaya ng kanilang napag-usapan, nagpa-check up at na-ultrasound si Celia sa ospital at doon nalaman na triplets ang kanilang anak. Ang galing, tapos lalaki pa lahat. Thank you, Celia. Binigyan mo ko agad ng anak. Magkakaroon na ako ng kumpletong pamilya. 4 na buwan pa lang yan, kaya ingatan mo ah. Basta tulungan mo ako mag-alaga, walang problema. Oo naman, anak natin yan eh. Mahal na mahal ko kayong 4. 4? 4 na kasamang anak. Tumawa naman si Celia. Todo effort nakakakilig. Siyempre, para sa'yo. Muling naghalikan sina Celia at Arthur. Napapadalas ang kanilang pagsisiping doon hanggang sa mga anak si Celia. Pinangalanan nilang O'Neil, Ark at Jaden ang kanilang triplets na anak. I love you mga anak at sa napakaganda kong asawa. Naman, I love you most, pati ang triplets. Simula noon ay sabay ng pinalaki ni Celia at Arthur ang triplets ng masaya at maayos. Huwag kayo masyadong magtatakbo. Oo nga, mga anak, stop running. Baka magsungasob kayo. Ang cute ng mga anak natin, kaso lilikot. Hayaan mo lang sila para matuto. Tumango si Arthur at nakipaglaro na lang sa mga bata. Labis ang sayang nararamdaman ng mag-asawa habang kalaro ang mga cute na anak. At sa pagkakataong yon, ginugol na lahat ni Arthur ang oras sa kanya mag-ina at namuhay silang kontento sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe to my channel for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!